Okay, so ang ating lesson, mga kapatid, ay ito yung umiikot doon sa panahon ng medieval period na mas kilala natin sa tawag na Reformation period o di kaya ay Dark Ages. Okay? Ang ating lesson ay umiikot sa mga salitang sola scriptura or scripture alone or Biblia lamang. Okay? And then sola gratia or only grace, then sola fide, na ibig sabihin ay faith alone, and then solos Christus, Christ alone. Then soli Deo Gloria, to God alone the glory. So, mapapansin nyo, bakit binabanggit ang mga bagay na ito dito sa ating lesson, mga kapatid? Bigyan ko kayo ng kaunting overview sa time ng Reformation. Ito'y nagsimula ng panahon ng 538 AD, na kung saan mayroong ginawang kilala sa history na Justinian Decree. Ano itong Justinian Decree? Bago mga kapatid, sa panahon kasi nila, kung sino yung hari, yung emperador, siya na rin yung pare, religious leader sa bago yung 538. Ibig sabihin, sa kapanahonan nila, kapag ikaw ay hari, ikaw na rin yung religious leader or ikaw na rin yung pare. Kaya nga, sa panahon ni Emperor Justinian, kanyang hinubad yung kanyang pagiging religious leader. Ibinigay niya ito sa obispo. Okay? Na mas kilala natin ngayon sa tawag na Papa. Okay? So, binigay niya yung kanyang kapangyarihan na kasi dalawa ang mukha ng hari noon. No? Isang religious at saka isang political leader. So, hinubad niya yung religious leader niya, ibinigay niya sa Papa. At dito nagsimula, mga kapatid, yung tinatawag natin na Dark Ages. Sapagkat sa kapanahunan na yun, mayroon silang pinakakilala na dalawang batas. At alam niyo, yung dalawang batas na ito, kung iyo itong labagin, ay para ka na rin nag-commit ng pinakamabigat na krimen kung sa ating kapanahunan sa ngayon. Una, na kanilang batas, bawal magbasa ng Biblia ang mga ordinaryong miyembro ng Iglesia. Okay? So, kapag ikaw ay hindi pare sa kapanahunan na iyon, bawal kang magbasa ng Biblia. Then, pangalawang batas, ang Biblia sa kapanahunan na dapat ay naisulat lamang sa Latin. Hindi ito, bawal itong i-translate doon sa mga lingwahe na mauunawaan ng karamihan. Okay? So, dalawang batas yun. Pag ordinaryong membro ka, bawal kang magbasa. Pangalawa, kapag ang Biblia ay dapat sa Latin lamang, o bawal i-translate ito sa English o sa ibang lingwahe na maunawaan ng tao. Kapag ikaw ay lumabag dito, pwede kang patulan ng kamatayan. Yung tinatawag sa ganang parang na religious inquisition na kung saan parang korte na siya kumahatol sa mga taong lumalabag dito. At karamihan sa kanila na lumabag dito ay sinunog, mga kapatid. Ngayon, bakit itong ating lesson ay umiikot doon sa aking binabanggit kanina na sola scriptura, itong sola fide na aking binanggit kanina, marami na ito, sapagkat sa kanilang kapanahunan, mga kapatid, mayroong popular na ito'y dalawang doktrina ng Iglesia na popular sa kanilang kapanahunan. Una, itong indulgences at saka itong penitensya. Kaya nga, dito sa ating lesson, kahit pinabanggit si Martin Luther dito, na isa sa mga nanguna sa panahon ng Reformation, mga kapatid. Siya ay isang pare, ito si Martin Luther, siya ay
pare ng isang kumbento at the same time siya ay nagtuturo sa seminary. Okay? Ibig sabihin ay isa siya sa mga religious leaders sa kapanahonan na iyon. So, kung yung titingnan ang buhay ni Martin Luther, ay isa siya sa matinding magpinitensya noon. Doon sa Caesar's Palace sa Rome, kanyang inakyat ng siya nakaluhod lamang. Isa sa kanyang paraan ng pagpipinitensya. Noong panahon na hindi pa siya nag-aaral ng banal na kasulatan, hindi pa niya natuklasan yung mga katotohanan. Kasi alam nyo, sa kapanahonan na yun, nung si Martin Luther ay nandoon sa isang paaralan na kanyang tinuturuan, itong Biblia ay nakakadina yan doon sa library ng kanilang paaralan. Ibig sabihin, hindi nila bawal itong dalhin palabas. Kaya siya ay nag-aaral doon sa loob lamang ng paaralan ng library sapagkat ito'y nakakadina ang banal na kasulatan na ito na kanyang pinag-aralan, mga kapatid. So, isa siya sa matindi magpinitensya, no, sa kapanahonan na iyon. Ito namang indulgences o indulensya, ito yung hanggang sa ating kapanahonan ngayon ay pinapractice ito ng ating mga kaibigan na nasa malaking simbahan, no? Kasi nga, sa kanilang kapanahonan ay kilala din itong doktrina ng purgatorio. No? Purgatory, alam ko na alam niyo yung doktrina niya, yung purgatorio. Nagapag namatay yung kanilang kamag-anak, yung kaluluwa, ito base sa kanila, yung kaluluwa, base ito sa kanilang doktrina, ng kanilang mahal sa buhay ay dadaan doon sa purgatorio sapagkat itong purgatorio, ito yung lugar na kung saan ang tao ay pinupurify. No, pag ikay alangan ng iyong pagiging matuwid, ikay dadaan doon sa purgatorio at doon ka ipupurify. At kapag ang iyong mga mahal sa buhay doon sa lupa, matinding magbigay ng mga indulgences. Kasi nga, sa kapanahonan nila, ay parang makapagpatayo sila ng mga malaking iglesia. Ang ginawa nilang paraan, nagtayo sila ng doktrina ng indulgences para makapagawa ng mga malalaking kumbento. Ay, ang mga tao naman, sapagkat hindi naman bawal naman sila magbasa ng Biblia. At ang Biblia nila ay Latin lamang. Ay sumunod naman, maraming mga taong sumunod. Nagbibigay nila ng mga mayayaman, malalaking binibigay ng mga indulgences para yung kanilang kaluluwa ng kanilang mga mahal sa buhay na nandun sa purgatorio ay madiretso sa langit. So popular, pero itong purgatorio, mga kapatid, kahit inyong basahin ang buong banal na kasulatan ay wala kayong isang salita dyan na makikita at mababasa ng salitang purgatorio. Okay? Ito ay ginawa lamang. No? Kaya nga, dito sa ating pag-aaral ng lesson, malalaman ninyo kung bakit ganun ang mga binabanggit na sa taging Biblia lamang ang dapat pagbabasihan, bakit sa pamagitan ng panampalataya, sa pamagitan ng biyaya, sapagkat yung ang kanilang sitwasyon sa kanilang kapanahonan, ang mga tao sa kanilang kapanahonan, ang mga religious leaders, ang kanilang mas binigyan ng pansin ay yung mga tradisyon, mga kapatid, na ginawa lamang ng mga tao. Okay? So, yun yung nagiging sikat sa kanilang kapanahon. Okay. Patuloy tayo. Tanging ang salita ng Diyos. Ito yung pinaka-una dito, mga kapatid. Dito, mga kapatid, sa ating lesson, binabanggit na itong mga reformers, mga reformador, ay matindi ang kanilang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kung mayroon kung kilala nyo itong mga Waldensians, itong mga Waldenses, noong panahon, mga kapatid, na pinagbawalan ng mga tao na magbasa ng Biblia, itong mga Waldensians o mga Waldenses,
Sila ay sapagkat nais nilang magbasa ng Biblia, umalis sila doon sa cities. Sila'y pumunta doon sa kabundukan ng Europa. At sila'y tumira doon sa mga bato. Gumawa sila ng mga bahay na bato. At doon sila tumira sa kabundukan, sa kalagitnaan na kabundukan. At doon sila nag-aaral ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga tao ito ay matindi. Ano? Kahit pinagbabawalan magbasa, ay gusto magbasa. Pero sa ating kapanahonan, hindi na bawal. Hindi ko alam kung basa ba tayo ng basa. Di ba? Ito yung isa sa lesson dito, mga kapatid. Sa kanila, pinagbabawalan sila, ay talagang hindi mapipigilan. Gusto nilang basahin ang salita ng Diyos. Pero tayo ngayon, ay hindi tayo pinagbabawalan, mga kapatid. Ay talagang, nasa ating kamay lagi, nasa ating bahay lagi, yung banal na kasulatan ay ating bigyan ng panahon upang atin itong basahin, mga kapatid. Sapagkat, alam niyo, itong mga taong ito, nang dahil sa salita ng Diyos, nagkaroon sila ng katapangan. Kung inyong basahin yung history ng sa panahon ng Reformation, napakaraming mga taong pinatay, mga kapatid. At hindi lang basta-basta kamatayan na simpleng kamatayan lamang ang kanilang dinaranas, kundi talagang pahirap na kamatayan. Pero alam niyo, ang mga salita ng Diyos na kanilang nasumpungan sa banal na kasulatan ay nagbigay sa kanila ng katapangan. Sabi nga dito sa ating lesson, pinuno ng mga reformador ang kanilang isipan ng kasulatan, namuhay sila sa pamagitan ng salita at marami sa kanila ang namatay dahil sa salita. Hindi sila basta-basta kampante at babayang mga Kristiyano may mababaw na devotional sa buhay. Alam nila kung wala ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, hindi nila malabanan ang pwersa ng kasamaan na nakahanay laban sa kanila. Napansin niyo, mga kapatid, ang kapangyarihan at katapangan na meron sila sa kapanahonan na yun ay nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya bagamat buhay nila ang kapalit, ay hindi nila yun inalantala, mga kapatid, kundi hinarap nila ang bagay na yun. Binanggit dito si John Wycliffe, isa sa mga nagsalin ng Biblia. Kasi nga, sa kanilang kapanahonan, naalala niya binanggit ko kanina, ang isa sa mga batas, ang Biblia ay dapat Latin lamang. So, isinalin ni John Wycliffe ang Biblia, mga kapatid, sa lingwahe na mauunawaan ng mga tao ng karamihan. Ngunit, nang dahil ito'y bawal sa kanilang batas, isa si John Wycliffe na hinatulan ng kamatayan. Okay? Pansin ninyo? Kung ikumpara ninyo yung kanilang krimen na ginawa noon, ay kung sa ating kapanahon ay parang sa ating nga ngayon ay kahit nakapatay ka na, kahit nang rape ka na, diba? Ay ikinulong. Pero sa kanila, isinalin lang yung Biblia mula sa lingwahe na maunawaan ng tao, patay. At alam niyo kung ano ang karamihan sa kanila, paano paraan. Sila ay doon sa stake, doon sila sinusunog na buhay. Imagine nyo yun, mga kapatid, na tinatali sila doon sa poste, pagkatapos ay sinusunog. Pero ang iba sa kanila, si John Huss, ay habang sinusunog, umaawit pa siya sa Panginoon. Diba? Umaawit pa siya, nagpupuri sa Panginoon habang inuubos yung kanyang, mula sa kanyang paa hanggang dito sa kanyang katawan, hanggang pumutok yung kanyang mga bitok at kanilang mga mata. At kinakain ng apoy, sila yung umaawit sa Panginoon. At hindi, mga kapatid, kahit na sa pingit ng kamatayan, sila yung nagpupuri sa ating Panginoon. So yun yung kanila naranasan. Para lamang ang Biblia, ang katotohanan ay maunawaan ng mga tao.
Diba? At mapasa kamay ng mga tao at kanila itong mabasa at mabuksan ang kanilang mga mata sa katotohanan na nagmula sa banal na kasulatan, mga kapatid. And then, ang kasunod dito ay binabanggit sa atin si William Tyndale. Si William Tyndale, mga kapatid, siya rin ay nagsalin ng Biblia. Ano? At sabi dito, doon sa mga sinali ni Wycliffe ay mayroong ibang mga salin na hindi gaanong tumpak, kaya inayos ito ni William Tyndale. Si William Tyndale din ay isa siya sa pinatay rin dahil siya rin ay nagsalin ng Biblia. Ngunit bago siya mamatay, mga kapatid, ng kanyang panalangin, Panginoon, sana darating yung panahon na ang Biblia ay mapasakamay ng lahat ng mga tao. Mayroong hari na darating, no, na kung saan ay mag-legalize itong Biblia, pagsalin ng Biblia at mapasakamay ng lahat ng mga tao. At ito ay dininig ng Diyos noong 1611 sa pamamagitan ni King James. I think ito ay si King James I, no? Na kung saan nag-appoint siya ng 54 na mga scholars ng Biblia para ito ay isalin, mga kapatid, sa wikang Ingles. At mapansin nyo, ang King James Version ay nakabase rin sila doon sa salin ni William Tyndale, mga kapatid, ng salin ng ating banal na kasulatan. Okay? Kaya sabi dito, noong 2011, ipinagdiwang ang ika-400 anniversaryo ng King James Version na Biblia sa pamagitan ng paglampas ng 1 bilyong na ilimbag na Biblia. Okay, so, meron mga kaisipan na iba. Meron ako mga na kakausap ng mga galing sa ibang denomination. Ang kanilang tinatanggap lang na Bible ay yung King James Version. Kasi sabi nila, ito yung pinakaunang salin daw ng Biblia. Pero, base dito sa ating lesson at kung yung titingnan sa history, no, bago pa yung King James Version, meron ng mga nauna na mga naisalin na Biblia, mga kapatid. Okay? So, sabi dito, itong isinalin sa 2,454 na wika, no, itong King James Version, mga kapatid. Kaya nga, sabi natin lesson, sulit yung sakripisyo ni William Tyndale, mga kapatid. Bagamat buhay niya ang nagiging kapalit nito. Okay? So, dito naman sa kay Martin Luther, katulad na binanggit ko kanina, na isa siya sa mga professor ng seminary, ang kanyang tinuturuan ay mga magpapare. Ibig sabihin, pag-graduate ng kanyang mga estudyante, yun sila ay magiging pare. Nasa seminary siya nagtuturo. At ang Biblia na mayroong kadena doon sa kanyang library, yung kanyang pinag-aaralan. At kung kanyang pinag-aaralan, sabi dito nating lesson, ito ay ginabayan siya ng banal na Espiritu. At alam niyo, naliwanagan si Martin Luther, mga kapatid, sa kanyang pag-aaral ng banal na kasulatan. At sa history, ito ay common, yung 95 thesis na ginawa ni Martin Luther. At isa siya sa pinatawag rin ng mga religious leaders ng kapanahonan na yun. At pina-recount sa kanya yung kanyang mga teachings, na hindi yan yung katotohanan. At alam niyo, hinamon niya yung mga religious leaders, na sino man na mga pari na katulad ko, sabi ni Martin Luther na magipagdebate sa akin sa pamagitan ng ambasya, Biblia. Walang gusto magpagdebate sa kanya, pero ang panawagan ng mga religious leaders sa kanya ay kanyang ipakwiin. Tama ba yung term sa Tagalog? Na kanyang i-recount yung kanyang mga teachings na para siya ay hindi na mahatulan. Ang ginawa naman sa kanya ng isa sa mga
si John Frederick, nung panahon na si Martin Luther ay hinuli, pinakidnap ito ni John Frederick para kanyang maitago doon sa Germany. So kanya nung panahon na kanyang itago si Martin Luther, mga kapatid, ay doon naman siya nag-translate naman siya ng ilang bahagi ng Biblia. No? So ito ang buhay ni Martin Luther, mga kapatid. So sa kanyang pag-aaral, nakita niya, kasi nga katulad ng binanggit ko kanina, ay napaka-popular sa kanila yung mga indulgences na yan, yung purgatory na yan. Kanyang nakita na ang kaligtasan ay hindi pala sa pamagitan ng mga indulgences na yan. Nung binasa niya ang Efeso 2 versikulo 8, sa pamagitan ng biyaya kayo'y maligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Nung kanya ito na pag-aralan, mga kapatid, sabi niya hindi pa na tama yung itinuturo ng church. Pero nga, sa kanilang kapanahonan, ang may authority at maging hanggang ngayon, sa malaking simbahan, mga kapatid, ang mayroong authority ay yung church, hindi yung Bible. Ibig sabihin, yung Bible dapat susunod dun sa church. Kaya nga, kung ano yung sasabihin ng church, ayun yung katotohanan. At maging hanggang sa ating kapanahonan ngayon, sila yung mas mataas yung tradition na para sa kanila, yung iglesia mas may authority. Pero sabi ni Martin Luther, hindi yan yung totoo. So, magitan ng pananampalataya kay Kristo dahil maligtas, hindi mo na kailangan magbayad. Libre yan ang kaligtasan. Yun yung itinuturo, mga kapatid, ni Martin Luther. Ngunit ay kasama rin sana siya sa ipapatay, mabuti na itago siya ni John Frederick sa Germany. Okay? Sabi dito, ang banal na katarungan ay hingin ng sakdal na pagsunod, ang perpektong buhay ni Kristo ay pumanit sa ating disakdan na buhay. Ito yung binabanggit dito na bakit kailangan mo pang laging sa ating kapanahonan ngayon, kasi tulad binanggit ko, yung penitensya ay common din yan sa kanilang kapanahonan. Hindi mo na kailangan pahirapan ang iyong buhay para mapatawad. Hindi mo na kailangan magbayad para magkaroon ng kaligtasan. Ngunit ang simbahan ay mas may authority at marami rin mga taong naniwala sa kanila. So, sabi ni Mrs. White dito, mga kapatid, sa ating lesson, trinato si Kristo ayon sa narapat sa atin upang tayo ay tutuhin ayon sa narapat sa Kanya. Siya ay natulan dahil sa ating makasalanan na kung saan siya ay walang bahagi upang tayo ay aring ganap sa pamagitan ng Kanyang katwiran. Na kung saan tayo ay walang bahagi, dinanas siya ang kamatayan na atin upang matanggap natin ang buhay na Kanya. Napakaganda na ito, mga kapatid. Imbis na tayo yung maghihirap, ay hindi na, kasi dinaranas na ni Kristo. Kanya na yung dinanas para hindi na natin maranasan. Di ba? Yan kabuti ang ating Panginoon at ito yung natuklasan ni Martin Luther, mga kapatid, na kung saan ay napakadakila pala ng ating Panginoong Jesus. Binayaran niya na ang lahat, kaya hindi nyo na kailangan pang magbayad ng malaking halaga ng pera para lamang magkaroon ng kaligtasan. Okay? At dito rin, pinabanggit sa ating lesson, si John Wesley. Si John Wesley naman, mga kapatid, ay isa siya sa nakapakinig kay Martin Luther. At nung isa siya rin sa nagbahagi na ating Panginoon. Kilala si John Wesley na the horse preacher. Kasi nung kapanahonan niya, siya ay nakasakay sa kabayo. Ang service niya ay kabayo. Saan siya makarating pag mayroong mga grupo ng mga tao, ay doon siya napipreach. So, yun yung kanyang ginagawa, mga kapatid. Sabi dito, ang mga reformador ay sistematikong nag-aaral ng salita upang matuklasan na mas marami ang katotohanan dahil sila
kontento sa kanilang katayuan, isang mahigpit na karanasan sa reliyon, na may kaunti o walang paglago. Sila'y patuloy nagnais na mas makilala pa si Kristo. No, ito yung pinakamaganda mga kapatid. Kaya sila matindi ang kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang isa sa mga layunin ay mas makilala pa nila si Kristo. At alam niyo, nais ko rin bigyan ito ng diin. Si Apostol Pablo, kung yung basahin yung aklat ng Pilipos, ay sa Pilipos, I think yan ay nasa Pilipos 3, na binabanggit niya na si Kristo ay nais siyang makilala pang lubusan si Kristo. At alam niyo, binabanggit dito sa ating lesson, isang paraan para mas makilala mo pa ang ating Panginoong Hesus ay mag-aaral ng kanyang banal na salita. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag ikaw ay hindi na nag-aaral ng salita ng Diyos, lubusan nag-aaral ng salita ng Diyos, parang wala ka na ring tawag ito, wala ka na ring desire na kilalanin pa si Kristo sa iyong buhay. Ibig sabihin, bakit ka nag-aaral pa ng salita ng Diyos? Nais mo kung makilala ng lubusan si Kristo sa iyong buhay. Ang aklat ng Philippians ay nasulat noong AD 59 to AD 60. Si Apostol Pablo, kaya lang siya na-convert. Yung way niya doon sa Damascus. Anong year yun? AD 34 yun. Yung panahon na si Stephen ay binato at hanggang siya ay namatay at yung mga Kristiyano, AD 34, pumunta siya ng Damascus at doon siya na-convert. Mapansin nyo, AD 34, then AD 59 to 60, nasulat niya yung aklat ng Philippians, pero sabi niya, nais ko pang makilala ng lubusan si Kristo. Ilang taon yun, mga kapatid, napakaraming taon na niyang converted, pero ang kanyang nais pa rin, lubusan makilala si Kristo sa kanyang buhay. How much more tayo? Di ba? Ibig sabihin, yung desire natin ng pagkilala sa Diyos, ito ay walang katapusan. Hanggang sa pagbalik ni Kristo, hanggang sa langit na bayan, tayo patuloy na lumalako, mga kapatid, hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Kaya nga, talagang pag-aralan natin ang salita ng Diyos upang mas lubusan pa natin makilala si Kristo sa ating mga bubuhay. Yun yung layunin ng mga reformador kung sila ay nandoon sa kanilang sitwasyon. Nais na makilala si Kristo, kaya talagang matindi, mga kapatid, ang kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya pinagbawalan na nag-aaral pa rin ng salita ng Diyos. Sabi dito natin lesson, ang kabayaran ng kanilang pagtatalaga sa kanilang kapanahunan ay ang kanilang buhay. Sapagkat sila, ang kanilang mga ari-arian, ang lahat ng meron sila, mga kapatid, ay kanilang isinubot, tinalikuran, maging ang kanilang buhay alang-alang lamang kay Kristo. Kahit sila ay buhay ng kapalit, walang problema, basta lamang si Kristo ay kanilang makilalang lubusan at magtapat sa ating Panginoon Hesus. Okay, so, dahil wala na tayong time, mga kapatid, ay atin ang tapusin ang ating lesson. So, nais kong magbigay ng conclusion sa ating lesson. No? Kung ating titingnan sa panahon ng Dark Ages, mga kapatid, ay ating makita yung sitwasyon ng great controversy, yung labanan ng kaaway ng Diyos at ng ating Panginoong Diyos. Bagamat maraming mga tao ang nadala ng kaaway ng Diyos kapanahon na yun, nasulsulan ng mga religious leaders ng mga iba't ibang mga doktrina ng kaaway. Ngunit, mayroong tao ang Diyos na nagtatapat sa bawat panahon, bagamat ang sitwasyon ay hindi maganda, mga kapatid. So, saan tayo sa dalawang taong ito? Sana sa ating kapanahonan ay mapapasama tayo sa mga taong itong mga tapat, lalong-lalo na salita ng ating Panginoon. Pagpalain tayo natin, Panginoon, sa mga ito, mga